Alam Bakit? mo, brother, eto maisingit ko lang. Yes. Si kapatid na Roland, pinahiya na yan eh. Yes. Hindi siya umalis. Yes. Pinahiya yung tinatanong siya ni Kuya na, ikaw, Brad Roland, nag-aantay ka ba ng hiwaga sa akin? Hindi makasagot-sagot si Brad Roland. Kung ako yon, oo, nag-aantay ako ng hiwaga sa'yo. Sabi ni Brad Eli, lilipat ang espiritu sa'yo, kaya inaantay ko ang espiritu ni Brad Eli. Hindi, nagkakabulul-bulul pa si Brad Roland. Bumabato yan tingin ko kay Brad Roland, idol ko yan eh. Dati noon, nung dinodoktrinahan pa ako, late yan galing sa labas. Pasensya na kayo mga kapatid. Nakipag-diskusyon pa ako, minamalat-malat pa ako eh. Ganyan katindi si Brad Roland noon. Ngayon yes man. Ano nangyari? Ngayon, Actually, kita kaya mo nga si... siya tinanggal sa pagiging KNP, Brad Romel si Brad Roland. Dahil, ang sabi niya, hindi ako ano ba sabi niya? Hintayin nyo, lilipat. Doon siya doon na pahiya si Daniel Rason. Aba, huwag kayong maghanap sa akin ng lilipat. Hindi ako narito para magkalkal ng hiwaga. Bakit basura pa Mali. yung salita ng Diyos para kalkalin? Mali. Mali. Sabi nga ni Brad Eli, ang hiwaga ng Diyos hindi mauubos hanggang sa pagbalik ni Kristo. Correct. Nauubos na kay Kuya eh. Pagdating sa kanya, wala na, born again na lang, puso. Actually, brother, mataas pa yung standard ng born again eh. To be honest. Kesa kay Daniel Rason, not for anything else. I am saying this not because kilala ko si Daniel Rason. No. I am saying this because this is the reality. Pakinggan niyo po si Ed Lapis. Mas marami kayong matututunan doon. Pakinggan niyo yung sa CCF. Marami kayong matututunan doon. Pakinggan niyo si Father Jerry Orbos. Marami kayong matututunan doon. Ang ganda nung sinabi mo, brother eh. Bakit? Como ba hindi ka member ng MCGI, hindi ka maliligtas? Walang ganon Mars. Walang ganon Pards. Bakit? Ibig sabihin ba sa INC walang maliligtas? Sa Katoliko, sa Muslim, walang maliligtas? Sabi ng Biblia, unang Timoteo 2:4, siyang maibig, lahat ng tao maligtas. Biro mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinonfine mo yung kanyang kapangyarihan. How can He be powerful? How can He be mighty? Kung kinonfine mo yung kanyang mightiness, kung kinonfine mo, yung kinahon mo yung kanyang kapangyarihan, that is not the God na itinuro ng Biblia. Makapangyarihan nga eh. Tapos, kinulong mo. Di ba, brother? Tsaka kukonti tayo, brother. Kukonti, hindi pa tayo dumami talaga. Correct. Kukonti tayo. Ngayon ito, may hula kasi. Di ba ang sabi, pararamihin ko sila, hindi sila mangangaunti. Nangangaunti yata tayo ngayon eh. Nawala ng ulat sa Brazil eh. Oo, kumonti ba? Paano Dati nyo ang pa? yabang natin eh. Yung mga nagsipag-aniban sa Brazil, yung mga gutom na gutom sa salita ng Diyos. Nagta-travel pa from iba't ibang lugar, makapunta lang doon. Ngayon, asa na ang ulat? Wala May na. lokal pa ba tayo doon? Ikalawang tanong, yung mga tungkol sa ulat-ulat na yan. Dati may ulat kung magkano pumasok na pera. Yearly, di ba? Pagkapasalamat Yes, ng kapatid. salamat. Yung in and out. Magkano yung pumasok, magkano yung lumabas. Magkano yung lumabas? Magkano yung utang? Ngayon, ano na ba? Wala na. Pagka pumasok na, hindi na pwedeng questionin. Kaya nga marami. Transparency. Wala nang transparency. Biruin mo, brother. Saan ka ba nakalokal? Dito ako nag-umpisa ako sa Quiapo. Tapos napunta ako ng Sisa. Tapos nagpunta ako ng Dubai. Tapos Singapore. Singapore. Naku, kilala. Naku, si Brad Laboa. Naku po, Brad Laboa. Brother, anong year ka napunta sa Singapore? Hindi ko na matandaan, bro. Panahon nila yan, sila Brad Laboa noon. Wala na kami nun sa Bradjet. Tumira kami sa Singapore 2004 yata, kung di ako nagkaka. Bidok pa ang lokal noon. Hindi, sa yung ilalim nightclub. Bidok yun. Bidok ba yun? Hindi bidok yun. Bidok yun. Bidok. Sa ilalim, nightclub. Sa itaas yung lokal, second floor. Actually, may third floor pa yun eh. Kami. Naabutan mo na kami ng food pack. Nagdi-deliver. Oo. Kahit naman, hindi naman nawawala ang food pack dun eh.
Ang destino nun, si Brad June. Kilala ko yun, si Brad Jude. June yung maliit. Brad June, oo, yung kamukha ni Michael V. Oo. At saka si Brad Aga Brad Aga. Kaabay. Ah. Yun yung mga destino nung panahon na nandun kami sa Hindi alam ng mga kapatid na nandun nakatira si Brad Eli sa Ngayon, bakit Sa ilalim? nabanggit mo Ay, yung pagdebate Singapore? pa si Brad Eli dun eh. Oo, Nagulat alam mo ako ba, eh, oh. Brother Romel, yung mga kakilala mong mga kapatid sa Singapore na wala na. Nag-exit na. Sino sila Brad Jerex? Brad Jet? O nandun pa? Si Brad Jerex dumadalo pa pero siya ang nagsumbong kay Kuya, kay Daniel Rason, na merong katiwalian sa Singapore. Walang ginawa. Si Daniel Rason. Si Brad, sino sinabi mo isa? Si Brad Jet. I-chat mo siya mamaya o kaya i-chat ka niya. Nanonood siya. Shout out Brad Jet, shout out sa'yo. Sino pa? Ang dami, hindi ko na matandaan eh. Hindi mo kilala yung kamukha mo? May kamukha ka dun eh. Yung bakla? Hindi naman bakla yun. May asawa ka. Di yun. ba sino ba? Kamukha mo. Wala akong matandaan eh. Matangkad din yun. Basta, mamaya ibubulong ko na lang sa'yo. Hindi ko lang sila pwedeng Basta lahat ng pioneer na mga kapatid sa Singapore na mga officers, wala na. Nagsipag-exit na. Yung mga matatandang kapatid, karamihan na nag-exit. Yes. Kasi namulat tayo sa katuruan ni Brad Eddie. So nakita natin yung pagbabago. Hindi katulad ngayon na yung mga bagong anib, yayabang pa May kipag-discussion pa sa akin, hindi ko na pinapatulan. Sasabihin ni Daniel Rason, kahit tumagal kayo ng 30 years, 50 years pa, wala yan. Mas mabuti pa yung mga bagong kapatid kesa sa inyo. Kasi umaasa na lang siya sa mga bagong kapatid. Yes. Guys, so, mga brother, ulitin ko, hindi ako galit kay kuya ha. Pwede pa rin akong bumalik sa MCGI, masagot lang yung mga katanungan ko. Nag-exit ka na ba? Ano? Nag-exit ka na ba? Kasi sinabi mo, pwede ka pa rin bumalik. Ibig sabihin, denoting na nag-exit ka na. Binibigyan ko pa sila ng chance. Oo, ako rin naman binibigyan ko siya ng chance eh. At ako mismo, kasi pinaparatangan niya ako daw yung commander ng mga exiter. O sige, bilang commander ng mga exiter. Patunayan mo, Brad Daniel, yung iyong pagiging sugo. O sige, magpatanong ka. Kahit isang kapatid lang ang tanungin mo. Yung hindi hindi yes man, hindi si Brad Rodel. Actually, pati si Brad Rodel nga ang dami na nakakapansin. Brother, parang lumalamya na ngayon si Brad Rodel. Paano ka ba naman hindi lalamya sa pagsagot? Narinig mo naman na talaga yon. Gustong marinig ng nagtatanong sa'yo na nagpapakilala sugo ng Diyos, yes mo. Di yes. Bigay hilig. Ang gusto kasi nun yes ka lang ng yes. Pagka nag-no ka, buto lang sustento mo. Yun nga, sunod ko itatanong sa'yo magkano bang bigayan doon para maging ganun sila? Magkano ang bigayan? Magkano ba ang sasakyan? Magkano ba ang Fortuner? Magkano ba ang May mga sasakyan na ba sila ron? May mga sasakyan sila. Sana all. Sana all talaga. Saan ka nakakita ng dating construction worker lang, ang daming mansyon. May mansyon sa Australia. Hindi na sila na kontento sa isang sasakyan. Lahat ng mga anak may sasakyan. At ang nagbabayad, credit card ng lokal, credit card ng kapatiran. Tapos hindi na sila na kontento pati dito sa Pilipinas. Hindi na sila na kontento sa isang bahay. Ang dami nilang bahay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, bilin niya sa mga apostol, huwag kayong magtitipon ng kayamanan. Sa lupa na diya'y sumisira ang tanga at kalawang. Bawal nga yan Bakit kayo nagkaroon ng kayamanan? Samantalang ang mga kapatid, naubusan. Kayo nagsisagana. Unfair. Dapat pagka naubusan yung di ba sabi ng sakit ng kalingkingan, damdamin ng buong katawan, merong ganun talata
Pagka ang isang bahagi ay nagdaramdam, ang isang bahagi, ang buong katawan ay nagdaramdam. Pagka ang isang bahagi ng katawan ay nagkakapuri, ang buong katawan ay dapat nagkakapuri. Pero nagdaramdam ang isang bahagi ng katawan, kayo nagkakapuri. Mali, merong mali. Correct. Ngayon, Sabi may nga ni tanong pa Brad ako, Romel, brother. sabi Ano nga po? ni Brad Romel, pwede pa akong bumalik dyan. Basta patunayan ninyo. Kasi kaya nga ako umalis doon sa pinanggalingan kong reliyon eh. Kaya nga kami umalis sa pinanggalingan naming reliyon eh. Kasi nakakita kami ng mas maganda. Nasaan na yung nakita naming mas maganda? Ngayon, ito nga, brother. Alam mo ba sa Iglesia ni Cristo hanggang ngayon may tanungan pa rin? Oh, Pwede ka magtanong doon. Sa ayun atin lang lang. naman nawala. No, Ito, brother, correct. may tanong pa ako. Yun, di ba, alam naman natin na si Ulysses lumaban, di ba? Kanino siya Ngayon, lumaban? kay Kuya. Oo. Ngayon, ang tanong ko, bakit biglang nanahimik si Ulysses? Anong Bakit, nangyari? bakit biglang nanahimik si Ulysses? Ang dami pong property sa brother. Napakagandang tanong. Actually, mas magandang sumagot dapat dyan si Ulysses mismo kasi yung sagot ay yung tanong pertaining to him. Hindi naman sa akin. Pero kung wala naman si Ulysses, nagkaroon ng ano bang tawag doon? Ng kasunduan. Kasunduan. Hindi ba inihayag sa iglesia yan? Hindi po inihayag. Dapat inihayag yan. Pag inihayag sa Transparent iglesia dapat. yon, maraming bala si Ulysses. Alam mo, bobo na lang yung isang kapatid nang hindi niya questionin sa isip niya yan. Bakit nanahimik si Ulysses? Anong nangyari? Anong usapan? Samantalang Kung sinasabi nag-iisip niya, ang kapatid, ha? di ba brother, sinasabi niya, ilalabas ko ang tunay na bilin. With Ano ba yung emphasis, di ba? Doon sa video niya, ilalabas ko ang tunay na bilin. Nasaan ang tunay na bilin? ano nga ba yung tunay na bilin? May idea po ba kayo doon? Ano ang tunay na bilin? Huwag mo sabihin si Ulysses ang sugo, ha? Ay, hindi. Never magiging Kala ko yun ang bilin, eh. never magiging sugo 'yun kasi unang-una ay naku brother, hindi saka na Alam mo, lang. may gusto ako itanong sa'yo, eh, pero alam ko, hindi mo rin ako sasagutin, eh. Sige, tanungin mo. Sasabihin ko naman kung alam ko yung sagot o pwede ko sagutin in public or pwede ko naman sagutin in private. Sa private na lang kasi diniscuss mo, hindi mo sinagot, eh. Diniscuss ko na ba? Pero hindi mo sinagot. Okay. So, yun ang isa sa tanong ko. Bakit biglang nanahimik itong si Ulysses? Aha. Ano ang naging kasunduan nila ni Kuya? Na Ano dapat kung meron man silang kasunduan, dapat inihayag yun sa iglesia. Kasi gano'n naman si Brad Eli. Si Brad Eli, transparent siya, eh. Mhm. Di ba? Pero Correct. si Kuya, nakita ko, masyadong malihim pagdating sa iglesia. Yung nga lang sinasabi niya, yung Club 54 ba yun? 52 ba yun sa Area Brazil? 52. O Area 52 na yon. Bakit hindi niya masagot-sagot? May pa-AI pa siyang nalalaman. Wala pang, hindi pa putok ang AI nung time na yon. Di ba? Bago lang pumuputok ang AI, 15 seconds nga lang yata ang AI ngayon, eh. Yun, eh. Sasabihin niya may pa-AI pa. Sabihin na niya yung totoo. Ayun nga, brother. Yun nga yung battle cry ng mga kapatid. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ba sabi sa Biblia, ang sinungaling sa demonyo? 'Di ba? Sabi sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Biruin mo, nagpapakilala ka na mangangaral at sugo ng Diyos, tapos nagsisinungaling ka. Kung sa maliit na paraan, niloloko mo ang kapatiran, paano mo pa hindi lolokohin? Paano namin ipagkakatiwala sa'yo ang aming kaligtasan?
Di ba, brother? Logic lang eh. Analyze mo lang eh. Maliit lang naman na ano yun eh. Sabi nga ng mga kapatid na nakausap ko from different parts of the world, brother, maliit na bagay yung ano, yung Area 52 na yan. Yes, maliit. Kung nag-ano lang, kung nag umingi lang ng tawad, umamin lang, si Brad Daniel, sa kapatiran, mga kapatid, pasensya na po kayo. Kung nagkamali po kami at nagkasala. Sana po, mga kapatid, patawarin niyo po kami. At sabay-sabay po nating hilingin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang Israel, ilang beses na nagkasala at tumalikod mismo sa Diyos. Sumamba sa Diyos, nag-alay ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan. Pero pinatawad ng Diyos. Meron kasing pangako ang Diyos. Ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang lakad, magpakumbaba. Prerequisite pala, yung pagpapakumbaba, wala kasing humiliting nangyari. Ang ginawa nila, nagtakip sila. Ano bang sabi ng Biblia sa 1? Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang, hindi giginhawa. Walang kaginhawaan tayong matatamo sa Diyos pagka pinagtakpan natin yung ating kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia meron pangako eh. Yung panalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Merong pangakong pagpapatawad ang Diyos at pagpapagaling. Kaya lang, merong prerequisite, merong kailangan. Ano yung kailangan para tayo mapatawad? Aminin natin yung ating pagkakamali. Mga kapatid, nangangako po kami ngayon sa inyong lahat, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapatiran. Hindi na po namin gagawin ulit yung mga naging pagkakamali namin. Sama-sama po nating tunguhin yung landas ng kabanalan. Hindi ba yun mas maganda, kapatid na Romel? Yes. Actually, bro, ano yun eh, dapat tulad yan ng sinabi mo, no, dapat ihingi nila ng tawad yon. Alam mo kung bakit? Nung Bakit? panahon ni Brad Eli, bawal magtinda ng alak, sigarilyo, ang isang kapatid kapag naanib. Actually, bawal pa nga magtayo ng parlor eh. Bawal din magsuot ng damit na may ini-endorse na Hinebra. Maraming bawal noon pagdating sa mga bisyo. Ngayon, maraming kapatid na mayroong tindahan na nagsara. Dahil hindi sila pwede, alam mabili ang alak eh. Isa kami dyan. May grocery kami. Ang malakas sa amin, alak at sigarilyo. Ang ginawa ko, kinonvince ko yung mama ko na itigan na lang natin itong tindahan, magtayo na lang tayo ng ibang negosyo. Hanggang sa bumagsak yung tindahan, hindi rin hindi successful yung ipinalit namin na negosyo, hanggang sa medyo nag-down kami noon. So, kung yun, kung kami ay nagtinda ng alak at nalaman ng iglesia, suspendido kami. Ngayon, gumawa sila ng ganon at wala lang, parang napaka-unfair naman yon. Yes. Kaya nga, tulad nga na sabi ko sa'yo, dapat ihingi nila ng tawad yun. Hindi lang din na sa akin, wala na akong pakialam dun eh. Doon sa mga kapatid na hindi nagtinda ng alak at sigarilyo dahil sumunod sa utos. Brother, Tapos pag nakatukat mo sila. yes, brother, ma-cut lang kita uli. Sabi ko nga, ang dami mong magagandang mga punto na sinasabi. Alam mo, brother, sabi mo nga, kami kasi meron kaming grocery. Meron kaming tindahan. Malakas yung namin dahil sa alak at saka sigarilyo. Alam mo ba, hindi lang ikaw yung merong ganong negosyo, maraming mga kapatid ganyan ang mga mensahe sa akin. Unfair, brother, sabing ganyan. Unfair po ang nangyari. Biro mo, na bumagsak yung kabuhayan namin, yung bread and butter namin bumagsak. Tapos, dahil dun sa doktrinang itinuro na bawal magtinda ng alak, kung bawal tayong uminom ng alak, bawal din tayong magtinda ng alak. Bakit? Yung bang lason, alam mong lason, ititinda mo? Parang ganun yung logic, di ba, brother? Ngayon, yung mga kapatid,
nasaktan yung kalooban nila, malalaman nila sa social media. Nagtinda sila ng alak pala sa Brazil. Hindi lang tapos ang masakit, biro mo sasabihin ni Kuya, ni Daniel Rason, na edited lang po yan mga kapatid at sinasabi ngayon ng mga yes man yan, ng mga barking dogs, huwag kayong makikinig sa mga naninira. Hindi paninira ang pagsasabi ng totoo. Hindi paninira. Kaya nga brother, alam mo ba, yung isa sa mga cameraman ni Brad Kelly, from Philippines pa hanggang sa Brazil, nag-exit na si Brad Jermel. Si Brad Jermel na nasa London ngayon. Meron pa, ang daming closet na mga kapatid na kasama namin sa Brazil ngayon. Maraming closet, even sa Pilipinas. Bakit? Yun nga po yung nangyayari, brother eh. Biruin mo, hindi ba yun pagtataksil sa kapatiran na nawalan kami ng kabuhayan tapos kayo mismo sasabihin ninyo meron kaming kasosyong hindi kapatid. Hindi nyo ba bakit ganun ba kayo ka-shallow para ma-persuade ng walang aral? Alam mo kung titignan mo yung aral noon, kapag ikaw ang magsasabi, hindi may kasosyo ko eh. Ang sasabihin sa'yo, di tanggalin mo yung kasosyo mo, anong gusto mo, magsosyo kayo, pumunta kayo sa impyerno. Galing ang argumento nila ron eh. Pagpipilian mo yung kasosyo mo sa impyerno, di tanggalin mo yung kasosyo mo. Brother, ang ganda ng mga mga logic mo. Sana nga, i-entertain ka ni Kuya na magtanong. Wala namang problema. Hindi tayo ma-entertain nun. Pero anyway, malay mo naman, pumasok sa kanya yung espiritu ni Brother Eddie, sigurado ko naman masasagot niya yon. Yun. Given the Diba? chance, ko nga. Pero meron kang sinabi kanina na maganda, gusto ko lang balikan. Hindi po pwedeng sa isang samahan lang ang kaligtasan. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Bakit? Bibigyan kita ng isang pag-iisipan mo, Brother Romel, ha? Ilalagay mo, pag binasa mo ang Biblia, dapat ilalagay mo yung sarili mo doon sa senaryo, doon sa setting ng Biblia. Ano ba ang setting nung panahon ng Panginoong Jesucristo? Walang maraming distraction. Walang social media, walang mga gadgets. So, ang mga tao, sila, nakafocus sila sa mga nila, gawain nila sa araw-araw. Ngayon, kaya nga ang sabi nung mga Pariseo, hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Kapatid ni ganito? Kapatid ni gano? Kilala nila. Ngayon, merong isang pangyayari sa Biblia, Brad Romel. Merong nakita yung mga apostol na nagpapagaling. Sabi ng mga apostol, sa Panginoong Jesucristo, nagmalaki pa yung mga apostol eh. Panginoon, meron kaming nakita na nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi namin siya nakikilala. Alam mo, brother, ang sagot ng Panginoong Jesucristo? Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, pabayaan siya sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Ibig sabihin, hindi nila kasama yon. Bakit? Magkakakilala sila eh. Alam nila kung sino yung mga kasama nila. Pero merong pala na nagpapagaling in the name of Christ na hindi nila kasama. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, sige, pagbawalan nyo yan. Walang ganon. Ang sinabi niya, ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Bakit po ito sinasabi? Ang ganda kasi nung puntong sinabi mo eh. Hindi po pwedeng exclusive sa isang samahan yung Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa John 3:16, for God so loved the world. Ang nakasulat po, the world. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Hindi, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa MCGI. Walang ganon.
Ang sinabi ng Biblia, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay at huwag mapahamak. Ngayon, brother, ano yung kaligtasang ibinibigay ng Diyos? Sabi ng Biblia sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig lahat ng tao maligtas. Whether you are Iglesia ni Cristo, whether you are Muslim, whether you... Kawawa naman ng mga Budista na hindi Correct. nila nakilala si Kristo. Hindi Mababait pa man din ang Buddhist. Alam mo, brother, na maraming mababait na tao na hindi nila kilala si Kristo. Meron ba tayong batayan sa Biblia na maliligtas sila? Sabi sa Mateo 24, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Come ye blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you even before the foundation of the world. For I was hungry and ye gave me meat. For I was thirsty and ye gave me drink. For I was naked and ye clothed me. For I was sick and you visited me. For I was stranger and you took me in. Sasagot ang matuwid at magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang hubad, pinaramtan ka namin, etc. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, whatever you did to the least of my brethren, that you do to me. Anumang ginawa ninyo sa maliliit na ito, ginawa ninyo sa akin. So, ang kaligtasan pala, para sa lahat. Kaya nga, Yes. ang sabi sa pagkabinasa mo yung huling aklat ng Biblia, nagtatanong yung isa sa, yung si San Juan Apokaliptiko Saan nang galing itong lubak? Laksa-laksang mga banal. Oo, maliliit, malalaki, mula sa wika, mga bansa, etc., etc. Sumagot yung isang matanda, basahin nyo na lang mga kapatid.